Hi Sagittarius, ito na po ang inyong reading weekly gabay tarot scope tayo guys. This is from August 24 to 30, 2026, huling linggo ng Agosto. Ano nga asahan nyo? Anong kailangan nyong marinig? Sagittarius, kamusta? Sagittarius energy, any guidance? Message po para sa mga taong ito. Sagittarius, Ace of Swords, the Empress, Sagittarius. Last week of August, anong parating any guidance para sa mga taong ito? The High Priestess, feminine energy yung umaangat. Femininity, tama ba? Feminine. Ito, meron din ako i-share sa inyo guys sa topic natin weekly, itong parating na full moon, lunar eclipse, Pisces lunar eclipse. So, depende. Hindi kailangan yung pinaka-zodiac sign. Alam niyo, unang-unang sign ko kayo kinaharap today. Pero, Pisces energy, meron tayong darating na eclipse. The High Priestess, this is a sign of Pisces. Okay? Very powerful ang eclipses, Sagittarius. At ito ay magbibigay din sa inyong mga buhay, tahanan, pamilya, feminine energy kasi fourth house is about home and family, mother figure, at umangat si the Empress. So, reversal yung energy natin every time, Sagittarius. Pwede itong syempre pa mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. Pagdating sa inyong mga buhay, tahanan, pamilya. Maring merong katotohanan, kaliwanagan, awareness, clarity, balita, impormasyon, kahit over the net ang umangat. Okay? Na sobrang mag-a-apply dito pa lang. Connected sa inyong mga roots, home, family. Kung sino kayo, yung mga upbringing nyo, growing up. Alam ko, weekly lang naman tayo, pero ganun yung energy dito. Maaaring meron dyang, yun nga, yung kaliwanagan, guys. Ten of Cups, this is about home, family. So, hindi po kailangan yung kahit pa naka-reverse ang baraha or nakabaliktad sa atin, that doesn't mean hindi na agad okay. Hindi rin kailangan katakutan ano paman ang makikita niyo sa baraha. The Death card ay narito. Full moon guys, full moon is all about endings. Endings for new beginnings. So ganito to, halimbawa, pagdating sa inyong mga buhay tahanan, it could be your physical home din. Konektado sa inyong mga bahay, sa inyong mga tinitirhan. Especially kung meron kayong movements na ginagawa ngayon. Tayo po ay general reading para sa ilan na dumaraan po ba kayo sa house renovation or merong ilang kaganapan dyan na kung kinakailangan talaga ng inyong mga enerhiya, ng focus, ng attention. And of course, the Death card ay narito. Patuloy na merong changes, transitions, transformation. Something has to end. Endings for new beginnings, guys. Ano yung i-end natin? Of course, yung ilang hindi na okay, hindi na nagsaserve ng something stability, yung tatag sa inyong tahanan. Okay? If this is about your physical home, pagdating sa inyong mga belongings. So, I feel may mga gusto kayong, ito kasi pwede pong kusa yung maramdaman or kailangan na talaga na wala ng options, kundi once and for all, bigyan na ng focus right now. Okay, ano yun? Parang you're out with the old na, Sagittarius, in with the new, sa mga bago, pagbabago. Siyempre, sabi ko nga, sa mas ikatitibay ng inyong tahanan. Para saan? Para kanino? Para sa mga mahal mo, mahalaga sa'yo, your family. Especially kung may mga anak na rin po kayo. Okay, feminine yung energy, mother figure, as I've mentioned. Or, sabi ko nga, if this is about your home, one of your family members, reversal yung energies. Halimbawa, pagdating sa inyong mga mommy, sa inyong mother figure, dito na rin tayo. Especially kung sila yung mga elderly na maraming chances na hindi sila masyadong nagsasalita, guys, yung boses.
Kasi nga maaring, lalo pa kung kayo po ay mga nasa ibang lugar or malayo, may distansya. Si Ten of Cups kasi naka-reverse, this is about home, family. Kumbaga may detachments or disconnected kayo. So ikaw na to na marahil ay kailangan mong marinig to. Especially Mercury right now, planet of communication, ay nasa yung 9th house. Anything international abroad, especially kung nasa malayo kayo. Ano yun, Moonshot? Ikaw na tong keep in touch, magtanong, paangatin ng boses, kamustahin sila. Kahit sa simpleng kamusta, kasi maaaring meron silang ipaangat sa'yo na hindi lang na sasabi kasi nahihiya or ayaw kang maabala. Pero meron palang kailangan. Okay, ganun yung energy, guys. So, ano pa? Definitely may movements. Kahit sa ano lang ha, if ever kayo mga, halimbawa may mga roommates kayo, kasama sa tahanan, may mga changes sa part na yan na kung kailangan talaga ng adjustments na wala tayong options, kundi ang patuloy lang naman ding sumabay sa ilang pwedeng possibilities. The Death card. Stay optimistic. Ano raw yun? Alam nyo, naninibago ako. Nakatayo kasi magbasa ngayon si Moonchild. Hello, may nagko-comment na. Miss Bev, wait lang ha. Matatapos na to. Sagittarius tayo, guys. Thank you so much, Miss Bev. Balikan kita ha. Medyo naninibago tayo. Paano tayo? Standing ovation tayo ngayon. Pero, Sagi, ano pa ba kailangan nating mabanggit? Kahit sa simpleng pakiramdam ha, this week, weekly lang naman tayo, pero medyo may hugot kasi meron tayong darating na eclipse. And again, very powerful ang mga eclipses. Full moon pa ito. So I feel kahit sa simpleng emosyon nyo, kung sino kayo, kasi 4th house ang magbibigay din sa inyo, Sagittarius. And this is about your emotions. Kung sino kayo, as I mentioned, ito yun, yung pagiging young, the Empress, kung sino kayo growing up o yung mga upbringing nyo. I feel naman ang ilang realizations dyan, kahit sa simpleng pakiramdam, kung hindi mag-resonate po yung ilang mensahe na kung saan naangat yung clarity, awareness, na parang this time, kung kailangan, lalo kung meron kayong intensyon na kinakaharap, or meron kayong kailangan i-let go or i-release na talaga, the Death card is here. Di kailangan laliman ha. Kumbaga, angat na yung new version na isang Sagittarius pagdating sa emosyon. Dito na kayo, higit na kayo magiging, of course, patuloy na magiging bigger person. Okay, ganyan yung energy. At hindi na kayo mag-rely, especially kung may mga hugot po kayo from the past, kung sino kayo growing up. Kasi I feel umaangat dito, may hugot. The High Priestess, the Empress, Ten of Cups. This is about home talaga. Para bang walang disiplina or merong nawalan ng disiplina, merong tensyon na this time, once and for all, maybe kailangan do some reflection, okay? Kung hindi na to something na nagsuserve ng purpose para sa inyong buhay at parang hindi na okay, hindi nagiging madali ang mga bagay, then move forward, guys. Okay? At if ever, I feel may pagka-miss nami-miss niyo lang yung tahanan. Or yung sabi ko nga, yung sense of belonging or inner home. Oo. Na nagiging emotional or magiging sentimental pa nga ang ilan. So, kung kailangan nyo munang magnilay-nilay, pahintulutan yun ha, ngayong linggo. Alam ko may hugot pa. Ito lamang yung pinapaangat na mensaheng gabay para sa inyo this week, Sagittarius.